Nang marinig ni Roland na sinabi ni Nightingale na may higit sa 20 mangkukulam, at maaaring hindi niya ito kayanin lahat, pagkatapos marinig ito, binigyan niya ito ng inis na tingin at tinanong kung saan niya natutunan ang mga ganoong bagay, na sinasabi sa kanya na mag-focus sa kanyang pag-aaral kaysa mag-isip tungkol sa mga masasamang bagay. Lumingon si Nightingale, na tinatakpan ang kanyang bibig, at sinabing nagbibiro lang siya. Tumawa si Roland at sinabing kung mayroon siyang mga kakayahan ni Nightingale, malalaman niyang nagsisinungaling ito at halata na gusto niya itong itanong sa simula pa lang. Inilabas ni Nightingale ang kanyang dila at dahan daw ang nawala sa hamog, na sinasabing hindi lang ito kanyang ideya, inutusan din siyang banggitin ito. Bago pa man matanong ni Roland kung sino ang nag-utos sa kanya, may kumatok sa pinto ng opisina. Si Axe ang pumasok, sumaludo siya kay Roland, at pagkatapos ng bahagyang pagtango, tinanong ni Roland kung naiintindihan na niya ang paparating na plano ng labanan. May narinig si Axe na ilang detalye mula kay Brian ngunit mayroon pa rin siyang mga katanungan. Kung inutusan ni Roland si Brian na gampanan ang kanyang mga tungkulin at manatili sa Greenwater Harbor upang protektahan si Lady Echo, sino ang mamamahala sa silangang linya ng harapan? Itinuro ang mapa, sinabi ni Roland sa kanya na kulang pa si Brian sa karanasan, bagamat angkop, hindi sapat upang utusan ang isang malaking hukbo, kaya napagpasyahan ni Roland na si Axe ang mamamahala sa silangan, habang si Roland mismo ang mangguna sa kanlurang opens iba. Pagsapit ng gabi, natapos ni Agatha ang kanyang trabaho sa araw, inayos ang kanyang mga tala sa eksperimento, at tinanong si Isabela kung naimpake na niya ang kanyang mga gamit para sa ekspedisyon kinabukasan. Sumagot si Isabela na wala siyang maraming damit o gamit na dadalhin. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Agatha sa impormasyong ibinahagi nito noong nakaraan, alam ni Agatha na ang tinutukoy niya ay ang nangyari sa Hermes. Ngumiti si Agatha, na sinasabing kung siya iyon, gusto rin niyang pumunta at makita, magpaalam man o anumang bagay. Gayunpaman, napansin ang mga manggas ni Isabela, na kumupas na dahil sa labis na paglaba. Napag-isipan niya na sa natitirang oras, dadalhin niya ito sa palengke para pumili ng ilang bagong damit. Nahihiya si Isabela dahil sa kabaitan nito. Palagi niyang iniisip na ang kanyang katayuan ay magiging dahilan upang itakwil siya ng mga mangkukulam. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalangan, inamin niya na wala siyang pera. Binaliwala ito ni Agatha, na sinasabing sapat ang kanyang pera at maaaring magpahiram kay Isabela. Nakayuko si Isabela, alam na bilang isang redemption witch, hindi siya makakatanggap ng buwanang sweldo tulad ng mga miyembro ng unyon ng mga mangkukulam. Kung babayaran niya ang pera, aabutin ito ng hindi bababa sa 5 taon. Tiniyak sa kanya ni Agatha na kumpara sa mga siglo na paghihintay ng mga Tekira witches, ang 5 taon ay maikling panahon lang, hindi ba? Bukod pa, hindi magtatapos ng ganoon kadali ang banal na digmaan, at tiyak na ayaw ni Isabela na manatili ng ganito magpakailanman. Hindi sumagot si Isabela, ngunit tumingin siya sa nakalahad na kamay ni Agatha. Ang papalubog na araw ay sumikat sa bintana, na nagbibigay ng mainit na hihip kay Agatha, na nakangiti at nagtanong, ano pa ang inaalangan mo? Napuno ng luha ang mga mata ni Isabela. Sa ilalim ng magandang paglubog ng araw na dumadaloy sa bintana, hinawakan niya ang kamay ni Agatha, na parang tunay na natagpuan niya ang kaligtasan. Sa gabi, nakahiga si Anna sa mga bisig ni Roland. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang boses habang tinatanong kung talagang okay lang na sumama sa kanya. Niyakap siya ni Roland. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay, at ngumiti, na sinasabing pagkatapos ng napakaraming paghahanda, okay lang na magpahinga. Ipinaliwanag niya na ang ekspedisyong ito ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban. Kailangan din nilang ipaalam ang kanilang mensahe. Hinaplos niya ang likod ni Anna at ngumiti, na sinasabing mahihirapan siyang dumalos sa mga bangko at nang walang isang kilalang babae sa kanyang tabi. Mahinang tumugon si Anna at ibinaon ang kanyang ulo sa kahihiyan. Sinabi sa kanya ni Roland na balang araw, malalaman ng lahat sa Grey Castle ang kanyang pangalan. At hindi mahalaga kung siya ay isang mangkukulam. Tumingin sa kanya si Anna sa mga mata, na sinasabing kahit ano pa ang mangyari sa hinaharap. Gusto niyang makasama siya. Kinabukasan, umalis ang hukbo, kasama ang pinakamalaking barko sa kanilang lahat, ang Roland, na nangunguna sa fleet. Tumingin sa bintana, napansin ni Roland na papalapit na sila sa Crimson Water City.
Inutusan niya si Nightingale na ipaalam sa mga tauhan ang isang pulong. Sa lalong madaling panahon, ang mga opisyal ay nagtipon sa paligid ng isang mapa upang talakayin ang kanilang diskarte. Napansin nila na ang Crimson Water City ang pinakamalaki sa gitnang rehiyon pagkatapos ng dating Maharlikang kabisera, na may malalaking teritoryo at maraming mga maharlika. Hindi ito kasing dali ng pagpilit sa Lord ng Willowtown na isuko ang kapangyarihan tulad ng ginawa nila noong isang linggo. Iminungkahi ng kapitan na unang makipagkita si Roland kay Count Delta, ang Lord ng Crimson Water City, upang hikayatin ito bago maglabas ng anumang mga utos, dahil medyo alam ng mga maharlika ang mga intensyon ng hukbo. Kung tumanggi si Delta na sumunod, maaari nilang isaalang-alang ang aksyong militar. Hindi alintana ni Roland ang paggamit ng loika upang hikayatin ang mga maharlika, ngunit aabutin ito ng masyadong maraming oras. Tinanong niya kung may mas mabilis na paraan. Lahat ay tumingin kay Roland, na minarkahan ang ilang mga puntos sa mapa. Ayaw niyang gumugol ng masyadong maraming oras sa isyong ito dahil may ilang mga lungsod pa na kailangang harapin. At kung haharapin nila ang bawat lungsod sa parehong paraan, aabutin sila ng mga buwan upang makarating sa Coldwind Ridge. Ang kapitan ay walang agarang solusyon, ngunit pagkatapos ay nagsalita si Edith. Mayroon siyang ideya, bagamat maaaring makasira ito sa reputasyon ni Roland. Tumingin si Roland sa kanya nang may interes at hinimok siyang magpatuloy. Lumipat ang eksena sa isang kastilyo na puno ng mga tao. Tumingin ang isang blonde na maharlika sa isang liham sa kanyang kamay at galit na kinusat ito. May nagtanong kung ano ang nakasaad sa liham. Huminga ng malalim ang blonde na maharlika at ibinigay ito para mabasa nila. Nakasaad sa liham na inalis ni Roland ang lahat ng karapatan ng Lord ng Willowtown at inangkin ang kanyang mga lupain. Ang iba pang mga maharlika ay gulat na gulat at hindi makapaniwala na talagang gagawin ito ng bagong hari. Malinaw na ang layunin ni Roland ay bawiin ang lahat ng kanilang mga titulo. Gayunpaman, ang mga titulong ito ay ipinasa sa pamamagitan ng mga henerasyon, at hindi sila handang isuko ang mga ito ng madali. Ibinaba ng isang pulang buhok na maharlika ang kanyang ulo, na nagsasabing hindi mahalaga ang kanilang nararamdaman, at itinuturo na walang saysay ang paglaban. Matapos ang lahat, maging ang Haring Timothy at ang simbahan ay natalo na. Sino pa ang makapipigil kay Roland ngayon? Bukod pa rito, nakita mismo ng mga maharlika kung paano tinalo ng hukbo ni Roland ang mga taga-kanluran. Ang kanilang mga sandatang, snow powder, ay pumihil sa mga kabalyero ng kaaway na makalapit man lang. Ang blondeng maharlika, nakakrus ang mga braso, ay hindi sumang-ayon. Naniniwala siya na bagamat makapangyarihan ang mga sandatang, snow powder, ni Roland, mayroon itong kahinaan. Kailangan nila ng mga bukas na lugar para maging epektibo. Kung mapipilit nila ang labanan sa isang masikip na lugar, ang bisa ng mga sandatang ito ay lubhang mababawasan. Lahat ay lumingon sa kanya. Naging malinaw na ang kanyang plano ay ang lumaban sa loob ng kastilyo ng Panginoon. Naniniwala siya na kapag dumating si Roland sa Crimson Water City, walang duda na mananatili ito sa kastilyo, na hindi makapagkakasya ng napakaraming tao. Kung maaari nilang i-deploy ang kanilang mga puwersa doon ng maaga, ang sitwasyon ay magiging pabor sa kanila. May isa pang maharlika ang nagtanong kung sumang-ayon na si Lord Delta na makipagtulungan. Umiling siya na nagpapaliwanag na si Delta ay masyadong mahina para lumaban, kahit na may kutsilyo sa kanyang lalamunan. Pagkatapos, sa isang malamig na ngisi, ibinunyag niya na nalaman niya mula sa mga tagapagtayo na maraming mga lihim na daanan ang nag-uugnay sa kastilyo sa Outer City. Maaari nilang ikalat ang kanilang mga tauhan at ilagay ang mga ito sa mga daanan na ito ng mas maaga. Ang pulang buhok na maharlika ay natakot kung paano niya nalaman ang lihim na ito ay hindi na mahalaga, dahil ang kanilang planong gawin ay isang pagtataksil. Kahit na mapatay nila si Roland, dudurugin pa rin sila ng kanyang hukbo. Ipinukpok ng blondeng maharlika ang kanyang mga daliri sa mesa na tila medyo naiirita. Hindi niya intensyong patayin si Roland, kundi ang hulihin ito. Hanggat buhay ang bagong hari, hindi maglalakas loob ang kanyang hukbo na gumawa ng anumang bagay. Pagkatapos ay maaari nilang gamitin si Roland bilang pagkakataon at iba pang mga maharlika. Tumawa siya na iminumungkahi na ang kontrol ni Roland ay limitado sa rehiyon sa kanluran. Kapag dumating ang oras para sa isang pagbaliktad,
hindi tiyak kung ang duke ng Hilagang Rehiyon ay mananatiling tapat kay Roland. Ang silid ay napuno ng mga bulungan. Ang mga maharlika ay huminga ng malalim, na tila gumagawa ng isang mahalagang desisyon. Isa sa kanila ang itinuro ang mga potensyal na benepisyo at nagtanong kung ano ang mga susunod na hakbang. Tumugon ang blondeng maharlika na kailangan lamang nilang pumili ng ilang mapagkakatiwalaang mga kabalyero na susunod. Ang iba ay kailangan lamang maghintay. Tumingin sa paglubog ng araw sa labas, nagsalita siya. Nagsalita siya ng may malaking kumpiyansa. Hindi nagtagal, dumating ang barko ni Roland sa daungan ng Crimson Water City. Lahat ng mga maharlika ay lumabas ng maaga upang salubungin siya. Ang blondeng maharlika ay nainggit sa napakalaki at makapangyarihang barko, na inamin sa kanyang sarili na ang bagong hari ay talagang kahanga-hanga ang ipinakita. Ibinulong niya sa lalaking katabi niya, na nagtatanong kung handa na ang lahat. Tumango ang isa, na nagsasabing 51 lalaki na ang nailagay sa loob ng kastilyo, at sa 2 araw pa, ang iba ay ipapadala rin. Ngumisi siya, na nakakaramdam ng tiwala na mayroon silang sapat na oras upang matiyak ang tagumpay ng kanilang plano. Mabilis na dumating ang mga maharlika. Mabilis na naglagay si Roland ng mga nakangiting pagbati habang bumababa siya. Sa gitna ng karamihan, napansin ni Roland ang blondeng maharlika, na nagpakilala bilang Count George ng Rockridge, na ipinagmamalaki ang produksyon ng tsaa at fruit wine ng kanyang teritoryo at iniimbitahan pa si Roland. Si Roland ay nagpakita ng interes at nagtanong tungkol sa eksaktong lokasyon ng kanyang teritoryo. Medyo nagulat si George ngunit tumugon na ang kanyang teritoryo ay nasa silangan ng Crimson Water City. Ngumiti si Roland, tinapik ang balikat ni George, at sinabing mukhang magandang lugar ito, na pinapayuhan siyang pahalagahan ito. Ang mukha ni George ay dumilim dito, at malamig na tinitigan si Roland. Naisip niya sa kanyang sarili, ano ba yung ngiti na yun? Sa kahit anong paraan, malapit na at hindi na niya kailangan maging sunod sa Nyeren. Pero ano ang ibig sabihin ni Roland sa kanyang sinabi? Nang gabing dumilim, isang engranding bangkit ang idinaos sa kastilyo. Sina Roland at Anna, na nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit, ay nakakuha ng atensyon ng lahat habang sila ay pumapasok sa bulwagan. Nagulat ang mga maharlika na makita na kakaunti lang ang dinalang mga gwardya ni Roland. Isang lalaki na nagngangalang Gaius ang lumapit kay George na may 2 baso ng alak, na iniaalok ang isa sa kanya. Nagpasalamat si George at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sumulyap si Gaius kay Anna, na napansin kung gaano ito kaganda at kung paano walang nakarinig sa kanila tungkol dito dati. Bagamat ang pag-recruit ni Roland ng mga mangkukulam ay hindi eksaktong isang lihim. Nagtago si George ng Judgment Stone sa kanyang damit kahit na siya ay isang mangkukulam. Wala siyang pakialam, na iniisip na kapag nasa ilalim na si Roland ng kanyang kontrol, ito ay magiging isang napakagandang ebidensya laban sa kanya. Ang pagpapasya sa kapalaran ng mangkukulam ay nasa kanya na. Well, sigurado ako na mahuhulaan na ng lahat kung ano ang mangyayari sa taong ito. Anyway, si Gaius, na malinaw na naiintindihan ang mga iniisip ni George, ay nagsasabi sa kanya na magbahagi kapag natapos na ang lahat. Nagpalitan sila ng maruruming tingin, nagklink ng mga baso, at tumawa ng malakas. Ang bangkit ay nagpatuloy ng maayos hanggang sa ang matabang maharlika na si Count Delta ay biglang nanawagan ng katahimikan, na nagpapahayag na may sasabihin ng hari. Ang atensyon ng lahat ay nakatuon kay Roland habang siya ay tumatayo. Una ay nagpasalamat siya sa Count sa pag-aayos ng bangkit at ipinahayag ang kanyang kasiyahan na makita ang napakaraming dumalo. Kung hindi siya nagkakamali, halos lahat ng mga maharlika mula sa paligid ng Crimson Water City ay narito. Tumango si Count Delta, na kinukumpirma na bukod sa 2 maharlika na wala dahil sa mga kadahilan ng pangkalusugan, lahat ay naririto. Tumango si Roland bilang pagkilala at kinuha ang pagkakataon. Simula ngayon, ang Crimson Water City at ang mga nakapaligid na teritoryo nito ay mapapasa ilalim ng kaharian ng Grey Castle. Anya, na tumitingin sa paligid ng silid. Bukod pa rito, ang mga lupaing ito ay hindi ipagkakaloob muli. Nangangahulugan ito na wala sa kanila ang magpapatuloy na humawak ng mga hereditary noble title. Ang silid ay natahimik habang ang lahat ay nakatingin sa kanya ng hindi makapaniwala, kasama na si George. Hindi ito bahagi ng plano.
Ipinagpalagay ni George na napag-usapan na ito ni Count Delta kay Roland, ngunit ang gulat na ekspresyon ng Count ay nagpahiwatig ng iba. Sinubukan ni Delta na magsabi na ang desisyon ay masyadong biglaan, ngunit pinutol siya ni Roland. Hinarap ni Roland ang silid na nagsasabing ang mga nais sumulong kasama niya sa bagong panahong ito ay malugod na tatanggapin, habang ang mga susubok na hamarang sa daan ay dudurugin sa alikabok dahil alam na niya ang kanilang mga binabalak. Ang Count, na hindi makapaniwala, ay nagtanong kung paano nalaman ni Roland ang kanilang mga plano. Sinabi niya sa lahat dahil nakikita niya ang puso ng mga tao. Habang ang lahat ay gulat na makarinig nito, humakbang si Edith. Sinabi niya sa mga natipong maharlika na ang kakayahan ni Roland ay madaling patunayan. Iminungkahi niya na ulitin nila ang kanyang mga salita, na nagbabala na ang mga hindi sumunod ay makikita bilang mga hadlang at dudurugin. Tumayo si Gaius, na tinawag ang lahat ng ito na isang farce, na iginiit na walang sinuman ang maaaring magkaroon ng gayong kakayahan. Pinakalma siya ni George, na inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Hindi siya pinansin ni Edith, ngumiti, at nagsimula, habang binabasa niya ang unang pangungusap. Lubos kong sinusuportahan ang mga bagong patakaran ni Haring Roland at aktibong makikipagtulungan sa mga opisyal na ipinadala mula sa lungsod ng Neverwinter. Inulit ng mga maharlika ang kanyang mga salita, ang ilan ay tumatawa pa sa kahangalan nito. Sinuri ni Roland ang silid at sa kasamaang palad, wala ni isang tao sa silid na ito ang nagsalita ng totoo. Sinabi niya na bagamat naiintindihan niya ang kanilang pag-aalinlangan, kung siya ang nasa kanilang lugar ay mahihirapan din siyang paniwalaan ang isang tao na napakatagal nang nanirahan sa mga hangganan ng Grey Castle. Ngunit pinahintulutan niya si Edith na magpatuloy. Pangalawang pangungusap, hindi ko lubos na naiintindihan ang mga intensyon ng kanyang kamahalan, ngunit hindi ko nakikita ang pamamahagi ng kapangyarihan bilang hindi kailangan. Hanggat may mga pagkakataon na madagdagan ng kayamanan, handa akong sumubok. Sa pagkakataong ito, inulit ng mga maharlika ang mga salita ngunit walang tumawa. Sa lahat, 4 lamang ang nagsabi ng katotohanan. Pinuri ni Roland ang 4 na individual na ito sa kanilang katapangan sa harap ng mga pagbabago at revolusyon at pinayagan silang umalis sa bulwagan. Ang 4 na maharlika, medyo nalilito, ay nagpasalamat kay Roland habang sila ay umaalis. Gayunpaman, naisip ni George na ito ay isang kalokohan. Ang 4 na iyon ay mga baron lamang na matatagpuan sa mga mahihirap at hangganang lungsod. Wala silang mawawala at kaya hindi nila alintana ang kanilang mga titulo. Nakakatawa na ang mga gayong tao ay maaaring makuha ang atensyon ni Roland. Napagtanto ang isang bagay, marahil ang 4 na ito ay kasama na sa pukana kay Roland mula pa sa simula. Muling tumunog ang boses ni Edith. Ngayon para sa ikatlong pangungusap, ayaw kong isuko ang aking teritoryo at kapangyarihan sa lahat, ngunit sa harap ng napakalaking puwersa, mas ayaw kong ipagsapalaran ang aking buhay para sa kanila. Nagsimulang magbago ang atmosfera sa bulwagan. Inulit ng lahat ang pangungusap, kasama na si Count Delta. Itinuro ni Roland ang ilang higit pang mga tao, kasama na si Delta mismo. Sa pagkakataong ito, lahat sila ay nagsabi ng katotohanan. Nagsimulang magpanik si George. Lahat ba sila ay naimpluwensyahan ng bagong hari? Tila imposible na napakarami ang nakipag-ugnayan kay Roland nang hindi niya nalalaman. Malinaw na, sila ay pinili ng random. Hinarap ni Roland ang grupo na nagsasabing ang pagpapasakop sa kapangyarihan ay hindi isang nakakahiyang sagot. Sa buong kasaysayan, ang balanse ng kapangyarihan ay palaging tumutukoy sa panlipunang hierarchy. Ang pag-alam kung kailan aangkop ay kasing halaga ng pagkakaroon ng tapang. Tiniyak niya sa kanila na tatanggap sila ng parehong patas na pagtrato gaya ng unang grupo ng mga maharlika, ngunit hinimok niya silang alalahanin ang araw na ito at isaalang-alang ang kapangyarihang hawak niya. Inihayag ni Edith ang ika-4 na pangungusap. Ayaw kong sumuko sa alinmang panig at hindi ko alam kung paano pumili. Sa ngayon, marami ang pawis na pawis, at lahat ay nagbago ang isip tungkol sa buong bagay na isang biro. Sina Gaius at George ang pinaka-nababahala. Pumili si Roland ng ilang higit pang mga tao na nagsabi ng katotohanan, na binanggit na marami sa kanila ang neutral ngunit okay lang iyon, sa paglipas ng panahon, maaari silang magbago ng isip.
Pinutol ni Count Delta na nagpapahayag ng kanilang paniniwala sa kakayahan ni Roland na magbasa ng isip at umaasa na magtatapos na ang ehersisyo doon. Natawa rin si Gaius na ipinaalala sa lahat na ito ay isang banket. Tila hindi sila pinansin ni Roland at sinabi ang huling pangungusap, na nakukuha ang malamang na nasa isip ng mga natitirang sumasalungat. Anuman ang mangyari, ayaw kong isuko ang aking teritoryo at kapangyarihan. Para dito, handa akong sumugal kahit na mga hulugan ito na ibagsak ang hari, na siyang tanging paraan na masisiguro ang kayamanan at katayuan ng aking pamilya. Nang marinig ito, natahimik ang silid. Hindi nagmamadali si Roland na makuha ang kanilang mga sagot. Sinabi lang niya na ang mga hindi umulit ng pangungusap ay wala ng lugar sa kanilang kumpanya. Katulad ng isang tunay na hari, sinabi niya sa kanila na ang kanilang paglalakbay ay nagtapos doon. Hindi maunawaan ni George ang nangyayari. Talaga bang hahatulan sila ni Roland nang walang ebidensya o paglilitis, batay sa isang pangungusap lamang? Tumayo si Gaius na may kanyang nakaugaliang ngiti, na nagsasabing kung ito ay isang biro, ito ay sapat na. Ang huling pangungusap ay masyadong seryoso para sa kanila at walang sinuman sa kanila ang nang-ahas na sabihin ito ng malakas. Iginiit niya na hindi lahat ay ganoon ang nararamdaman, at siya mismo, ay hindi kailanman magtataksil sa pamilya Wimbledon. Mabilis na sumang-ayon ang iba. Si Roland, na tila medyo nabigo, ay tumingin sa kanyang baso ng alak at sinabi sa kanila na anumang nais nilang sabihin ay dapat itago para sa mga pag-uusap sa mga pala at bato. Dahil sila ay ipapadala sa hilagang dalasdis ng minahan para sa 20 taon ng hirap sa trabaho para sa krimen ng pagsasabwatan, alam niya na sila ay nagbabalak ngunit hindi pa kumikilos sa kanilang mga plano. Sa makatuwid, sila ay ipapadala sa mga minahan sa halip na parusahan ng kamatayan para sa pagtataksil. Sa gayon, ininom niya ang kanyang baso ng alak at inihagis ang baso sa sahig, na inuutusan ang kanyang mga gwardya na dalhin sila sa kustodiya. Binunot ni Phyllis at ng mga Tekira Witch na nakadamit bilang mga gwardya ang kanilang mga espada at nagsimulang palibutan ang mga maharlika. Humalaklak si George, iniisip na minamaliit ni Roland ang kanilang kagustuhang lumaban. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga mangkukulam sa paligid, mayroon silang mga judgment stone, at lahat sila ay mga maharlika at mga sinanay na kabalyero. Nagpalitan ng tingin sina George at Gaius at nagpas siyang kumilos. Sinipa ni Gaius ang mesa at sumigaw na hindi niya tatanggapin ang gayong hindi makatarungang paglilitis. Galit na galit kay Roland, sinigawan niya ito na parang humihingi ito ng gulo. Ang iba pang mga maharlika ay bumunot ng kanilang mga sandatang nakatago sa ilalim ng mesa, ngunit ngumisi lamang si Roland sa kanila. Bilang pinakamalakas sa kanila, tumalon si Gaius patungo sa isa sa mga gwardya. Una nilang narinig ang tunog ng nagbabangga ang metal, at agad na naramdaman ni Gaius ang biglaang lamig sa kanyang leeg. Sa sumunod na sandali, sumambulat ang dugo sa lahat ng dako, at ang kalahati ng kanyang espada ay nakabaon sa sahig, kasunod ang kanyang ulo na gamulong sa lupa. Ang iba pang mga gwardya ni Roland ay sabay-sabay na sumalakay, at hindi man lang nakapalag ang mga maharlika kahit isang ganti. Napanood ni George ang buong pangyayari ng may kakilakilabot na takot habang ang mga gwardya ay gumalaw ng napakabilis, ang kanilang mga kilos ay halos hindi makita ng mata ng tao. Nagtaka siya kung paano nila sinanay ang kanilang mga katawan sa ganoong antas. Sa pagkakita nito, ang mga natitirang maharlika ay lumuhad, nagmamakaawa ng awa. Napagtanto ni George, marahil ay hinihintay na ni Roland ang sandaling ito sa lahat ng oras. Ito ay isang bitag mula pa sa simula. Sa pag-alala sa mga salita ni Roland at sa mga ngiti nito, sa wakas ay naunawaan ni George na sila ay inudyukan ni Roland na kumilos. Ibinaba ng mga maharlika ang kanilang mga sandata at nagmakaawa sa mga gwardya. Si George, na nakaramdam ng pagkatalo, ay hinayaan ang kanyang espada na bumagsak sa kanyang tabi. Alam niyang huli na ang lahat. Sa sandaling bumunot sila ng kanilang mga sandata, sila ay naging mga taksil na sa mga mata ni Roland. Bigla, naramdaman niya ang lamig sa kanyang leeg. Ang huling nakita niya ay ang nakatagilid na bulwagan at ang mga bangkay ng mga maharlika gaya ng kanya. Ang kanyang sariling ulo ay tumama sa lupa. Pinunasan ni Edith ang dugo sa kanyang mukha, natutuwa na ang plano ay perpektong gumana. Binigyan siya ni Roland ng sapat na tiwala, at sa tulong ng mga mangkukulam, ang lahat ay nangyari ayon sa plano.
Ginamit ni Isabela ang kanyang kakayahan upang burahin ang mga epekto ng Judgment Stone ng mga maharlika, at pagkatapos ay ginamit ni Nightingale ang kanyang kakayahan upang salain kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Sa lalong madaling panahon, ang mga maharlika na naghihintay sa labas ay muling pinabalik sa silid. Sa pagkakita sa nakakikilabot na eksena, sila ay natakot at nanginginig sa takot. Ngunit hindi pa rin maisip ni Edith kung bakit pinili ni Roland ang baso bilang hudyat para kumilos. Pinipigilan ang kanyang kagalakan, dinilaan niya ang kanyang mga labi, iniisip sa kanyang sarili na marahil ito ang antas ng pag-unawa na tanging isang tunay na hari lamang ang maaaring makaabot. Sa anumang paraan, ang pag-aalay ng kanyang katapatan kay Roland ay maaaring ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya at ng kanyang pamilya. Gayunpaman, ang kakaiba sa kanya ay tila hindi natutuwa si Roland. Pagkatapos ay tinanong ni Roland si Count Delta kung may iba pang mga bulwagan ng piging. Itinuro ng Count ang katabing silid. Inutusan ni Roland ang lahat na lumipat doon at hiniling sa Count na maghanap ng isang tao na maglilista ng mga pangalan ng mga taksil ngayong gabi. Napagtanto ni Edith na marahil ay ayaw ni Roland ang pagpatay, na nagtataka kung ang kanyang mga isinagawa ay masyadong sobra. Marahil ay mas mabuti na patayin ang kalahati sa kanila at harapin ang iba mamaya. Bueno, huli na ang lahat. Habang sila ay lumipat sa susunod na bulwagan ng piging, tiniyak ni Roland sa lahat, na nagsasabi sa kanila na tanging ang mga taksil lamang ang parurusahan ng husto. Binigyang diin niya ang pangangailangan na ibalik ang kaayusan at humingi ng kanilang kooperasyon, na ang lahat ng mga maharlika ay lumuhad sa pagpapasakop. Ang unang gawain ni Roland para sa kanila ay ang pagsamahin ng lahat ng mga lupain sa ilalim ng kontrol ng kaharian at ilipat ang lahat, kasama na ang mga mamamayan, serf, at mga hayop, sa Crimson Water City. Nagpahayag ng pag-aalala si Count Delta na nagsasaad na ang Crimson Water City ay walang sapat na pagkain o lupa upang suportahan ang gayong pagdagsa ng mga tao at natakot sa posibilidad ng taggutom o paghihimagsik. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Roland na huwag mag-alala. Nagsalita si Roland tungkol sa ikalawang henerasyon ng ginintoang trigo mula sa Neverwinter, na nagpapaliwanag na ang ani nito ay halos 10 beses kaysa sa ordinaryong trigo. Sa pagkarinig nito, ang lahat ay nagulat ngunit naniwala sa kanyang mga salita. Nang makaalis na ang mga maharlika, hinilat ni Roland ang kanyang noo, nakakaramdam ng ginhawa sa wakas ay nasakop na niya ang Crimson Water City. Susunod sa listahan ay ang Silverlight City at ang lumang kabisera ng hari. Sa pagtingin sa bintana, nagtaka si Roland kung paano umuunlad ang kabilang harapan. Kung walang mga hindi inaasahang pagkaantala, dapat maabot ni Axe ang Gold Sickle City bukas. Inutusan niya si Edith na bumalik sa command center. Kapag nakuha na nila ang listahan ng mga taksil, ang unang hukbo ay mabilis na sasakop sa kanilang mga teritoryo. Nagatubili si Edith sandali bago tumango bilang pagsang-ayon. Habang siya ay lumingon upang umalis, tinawag siya ni Roland pabalik. Pinuri niya ito para sa napakatalinong estratehiya na kanyang isinagawa ngayon. Sandali siyang natigilan, napagtanto na maling naipakahulugan niya ang kanyang mga nararamdaman. Hindi pala alintana ng kanyang kamahalan ang kanyang mga aksyon. Sa pagyuko kay Roland, umalis siya sa silid. Pagkatapos lumingon para umalis, bigla niyang napagtanto na ang kanyang landas sa kapangyarihan ay nasa tamang landas. Ang mga pukana at intriga na ayaw personal na sangkutan ng kanyang kamahalan kung iyon ang kaso, siya ang magsasagawa at magpapusa ng pasanin ng kanyang sarili. Habang papalapit si Axe sa Gold Sickle City, nagtaka siya nang makita na hindi ito mukhang ang masiglang lungsod ng kalakalan na kanyang inaasahan. Ang lugar na ito ay kilala sa kalakalan at isa sa pinakamalaking lungsod sa Grey Castle. Bakit ito mukhang sira-sira at bakit ang mga pader ay napakakapal? Gayunpaman, ang kanyang adjutant ay walang pakialam. Dahil ang kanilang mga utos mula sa hari ay upang payapain ang buong silangang rehiyon, ang pag-alis ng anumang paglaban na kanilang nakasalubong ang kanilang tanging trabaho. Ngunit binigyang diin ni Axe na ang labanan mismo ay hindi ang pangunahing issue. Ang tunay na hamon ay ang paghawak sa mga resulta at pagharap sa mga rebelding maharlika, tulad ng binigyang diin ni Edith kanina. Samantala, sa loob ng kastilyo, isang maharlika ang nakatayo sa harap ng painting ni Timothy. Alam niyang ito na ang sandali. Ipinatawag niya ang kanyang ministro, na ang pangalan ay Belle,
at inutusan itong itala ang kanyang mga sasabihin. Idineklara niya na si Roland, na tinukoy niya bilang ang mamamatay hari, at ang kanyang mga alipores ay maglulunsad ng atake sa lungsod ng Gold Sickle pagkatapos ng isang gabing pahinga. Bilang Duke William Borg, nanumpa siya sa ngalan ng yumaong hari na pipigilan ang kaaway dito. Ang kanyang punong kabalyero, si Grenville, ay tatayo sa kanyang tabi, ang kanyang katapangan at katapatan ay hindi maaring pagdudahan. Naway protektahan tayo ng mga Diyos, sabi niya, habang mahigpit na niyakap ang babaeng nasa kanyang tabi. Lumingon kay Belle, idinagdag niya na may ngiti na kung sa tingin ni Belle ay masyadong subjektibo ang pahayag, maaari niyang alisin ang huling pangungusap. Isinara ni Belle ang kanyang notebook na may ngiti, na nagsasabing walang bagay na ganap na obetable. Kinuha ni William ang isang mahabang espada mula sa dingding at sinabi kay Belle na ang kanyang misyon ay itala ang lahat ng tumpak, anuman ang mangyari. Habang paalis sina William at Grina para sumali sa labanan, ipinangako ni Belle na sisiguraduhin na ang bahaging ito ng kasaysayan ay maaalala. Sa labas, nagsimula na ang labanan. Mula sa mga pader ng lungsod, pinanood ni William ang pagpapaputok ng kanilang mga trebuchet. Sa tabi nito ay ang higanteng kanya ng bato, ito ang kanilang pinakabagong sandata, na binuo gamit ang pulbos ng nyebe at isang recipe na iniwan sa kanya ni Timothy. Sa lalong madaling panahon, isang higanteng bola ng bato ang inilunsad mula sa kanyan. Ginugol niya ang halos lahat ng bakal na mayroon sila para gumawa ng ilan sa mga ito, na nakayanan ang pagsabog mula sa pulbos ng nyebe. Ang higanteng bato ay inilabas, pagkatapos ay tumama at gamulong sa maikling distansya, na gumuhit ng isang mababaw na uka sa larangan ng digmaan, na muntik ng tamaan ang mga sundalo ng unang hukbo. Itinaas ni William ang kanyang mga binocular. Nakita niya ang mga kaaway na nakayuko ng pares-pares, na ang isang tao ay naglalagay ng isang bagay sa isang tubo na hawak ng isa pa. Sa sumunod na sandali, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ito ay isang kanyan, kahit na iyon ang kanyang itinawag dito. Biglang pumutok ang mga bola ng apoy sa loob at labas ng mga pader ng lungsod. Namangha siya kung paano nakayanan ng gayong manipis na tubo ang presyon ng mga pagsabog ng pulbos ng nyebe. Sa lalong madaling panahon, karamihan sa mga pader ng lungsod ay natupok ng apoy. Lumingon ang mga sundalo sa duke para sa gabay, ang ilan ay nagmumungkahi ng pagsuko habang ang iba ay nagtataguyod ng pag-urong upang muling magtipon sa ibang pagkakataon. Tumingin si William sa babaeng nasa kanyang tabi, na nakipagtagpo sa kanyang mga mata. Simpleng sinabi na susunod siya sa kanyang pamumuno. Ikinuyong ni William ang kanyang mga kamao at iniutos ang pagsuko, ngunit gusto rin niyang magpadala ng mensahe kay Roland dahil naniniwala siya na hindi masasakop ng purong lakas militar ang lahat. Gusto niyang patunayan na ang haring si Timothy ay mayroon ding mga walang takot na kabalyero. Pagkatapos ay tinipon ni William ang isang grupo ng mga kabalyero na handang sumunod sa kanya, isinuot ang kanyang helmet, at binuksan ang tarangkahan ng lungsod. Bagamat kakaunti ang kanilang bilang, sumakay sila sa kanilang mga kabayo at hinawakan ang kanilang mga sandata. Hinarap niya ang kanyang mga tauhan, na nagdedeklara na bagamat maaaring natalo sila ngayon, maaalala ng kasaysayan ang kanilang mga pangalan bilang mga alamat, naaawitan sa mga bolada at isusulat sa mga tula sa mga henerasyon. Hinimok niya ang kanyang mga kabalyero na ipunan ang kanilang lakas ng loob at lumaban ng walang takot hanggang sa huli. Sa gayon, itinaas ni William ang kanyang mahabang espada at sumugod patungo sa unang hukbo. Itinaas ng mga sundalo sa harapang linya ang kanilang mga rifle, gayunpaman, sa oras na sila ay nasa saklaw na, ang mga kabalyerong sumunod sa kanya ay wala na sa tanaw. Siya lang at si Grina, ang sumusugod patungo sa unang hukbo, at sa lalong madaling panahon ay bumuhos ang mga bala sa kanila.